at manalangin. Tumayo ang bawat isa. Okay? Ginoong Evan, pangunahan ng manalangin. Wala naman kayo manalangin. Panginoon, ito ba yung makita? Panginoon, kami ay hindi kami babae sa mga pagkakayang natin. Sana po, manalangin po kami sa iyo mga kapatid. Nilayin po namin na gabayan po kayo ng piling mo yan. Para po kayang kaya na Okay, isang maganda at magpalang umaga sa ating lahat. Okay, kayo din sa inyong mga katabi sa gilid man, sa harap o sa likod. Batigin natin sila ng isang magandang umaga. Ayan, sige, bago kayo magsiupo, silipin ang ilalim ng upuan kung may dumi, itapo na at kung wala naman, magsiupo. Ayan, sige nga raw, ano ulit yung mga alituntunin natin sa oras ng talakayan, Iha? Ayan, mukhang nakaayos naman, sunod. Nakalabas na ba ang mga papel, aklat? Sunod, Iho? Sunod, Eman? At ang pinakamahalaga sa lahat, sa pangkat na ito, Miss de Guzman, okay? Sa pangkat naman na ito, mayroon ba? Yuri at Chan, okay? Dahil dyan, yan ay isang pagyan na kailangan na natin magsimula. Sige nga raw, magbalik-aral muna tayo. Ano kaya yung pinag-aralan ulit natin nung nakaraang pagkikita? Kabanata 34 na pinamagatang ang kasal. Sino ang ikinasal sa kabanatang iyon? Sige, Iha. Si Paulita at si Pelaez. Ano kaya yung aral na napulot natin doon? May nakakatanda pa ba? Ayan, sige, parang may nalalaman si Jinjan. Sige nga raw, Jinjan, subukan. Kasi po yung pamagat na po kasi, ang pamagat na po kasal, kung saan pinagpasal po si Paulita o sa si Juanito Pagpilaan po. Ang nakakulit ko pong aral doon is na kasi katulad pong di Basilio, na nakita niya, na wag tayong parang magdalawang isip kung tutumpay. Kasi isa po kasi, napag-isipan niyo po, tutulungan niyo po ba yung mga tao na nandoon? Kasi, ang plano ni Simon, tama pa lang pa natin si Miguel. Ang plano ni Simon, magre-regalo siya ng ano? Lampara na kapag itinaas daw yung pizza, anong mangyayari? Sabog. Na magiging dahilan ng pagkasawing nino. Pelaez lang ba? Ng mga Friday at mga bisita. Lahat ng tao nandoon. Okay, dahil dyan, dadako na tayo sa ating aralin. Pero bago yan, magkakaroon muna tayo ng dalawang gawain. Okay? Ang unang gawain ay tatawagin kong piliin mo. Okay, pamilyar sa larong ay wanang pamilyar. Di ba may hawak kayo doon na kahit anong bato ba o papel, di ba? Bato. Tapos pagpapasapasahan. Tapos kung sino yung manituan ng kanta, may consequences, di ba? Ngayon ko ay mamay bumalay ng ilaw po sa iyo. Okay, gamit ang maliwagang lampara, ipapasa ko na ngayon ito. Kaya, ano pangalan ko ito? Great. Okay, ipapasa ko na sa iyo. Pag narinig mo ang tugtog na piliin mo ang Pilipinas, yung alam sa bayan, kung gusto sumayaw, sayo tayo, ha? Okay, pipindutin ko na ang mudya. In 3, 2, 1, go! Ayan, sige nga raw, sino huling yan. Bilang ikaw ang nakikuha ng may walang lampara, kumaray ko na sa harap. Ayan.
Okay, para sa dalawang puntos. Ayan. May puntos agad, hindi ba? Ngayon, may tatlo akong papel dito. Kailangan mong pumili ng isa. Ayan. Ibahagi nga sa iyo mga mag-aral kung ano yan. Kainan. Sige nga raw. Paborito yan isa. Kaya bayad ko na yun. Okay. Ayan, sige kainan. Ito ang tanong ngayon. Nakapunta ka na ba sa isang kainan? Ano-ano yung mga kinain mo at ano-ano yung handa doon? May ham. Ano ba? Sisig ba? Sinigang. Sige nga, magbigay pa ng ibang halimbawa ng pagkain sa kainan. Sige ho. Kanin, hindi mo mawala yun. Siyempre, pag Pilipino, iha. Liyem mo, siyempre, sarap niyan. Sige nga, iha. Lumpia, laging tinatarget lang natin, di ba? Target lang, magulat na, meron na sa bulsa, di ba? Pero hindi mo mawala yun. Di ba sabi nga nila, may kanta pa rin. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sharon mo na yan, friend, di ba? Naranasan yun, ng balot ng bawal. Naranasan na iya, hindi. Hindi, kasi yun ay isang nakagawian na ng mga Pilipin. Hindi masama yun, pero kung naparami na, hindi ka nagpaalam, hindi masama, di ba? Ayan. Okay, palakpakan natin si Ira. Dahil yan, Ira, pag narinig mo ang tugtog, ipasa mo na yan in 3, 2, 1, go! Ayan, may natitira na lang mong dalawang pili ka na. Ano kaya yan? Festival. Okay, tulad ng una mong katanungan, may karanasan ka na ba tungkol sa festival? Nakakita, ano mayroon sa festival na nakita? Kasiyahan. Ano pa yung makikita natin? Mga maskara po, tsaka mga mahukulay pong mga props po. Props, di ba? Ano pa? Meron pa bang alam na makikita doon? Iba't ibang culture. Puro sayawan po. Puro sayawan, di ba? Hindi lang siya sa pagkain. Bilang festival ng bagoong yan, ang mangga, wala damit, kultura at mga kasiyahan, sayawan. Di ba? Okay, palakpakan natin sila. Okay. May natitira na lamang na isang larawan. Kunin ko na muna ilang barangka. Ayan. Sino na yung sunod kanina? Ayan. Okay. Kapag narinig mo ang kod yan, ipasa mo na yan. In 3, 2, 1, go! Na mahiwagang lampara, kunin mo na ang laro. Okay? Ang iyong nabunot ay kasal. Sige nga, nung naka-attend ka na ba ng kasal? Ano yung makikita mo doon sa kasal? Tao, di ba? Ano ba? Ano yung hindi mo makakalimutan karanasan sa kasal? Yun na ba? Exciting part? Yung kainan. At syempre, lagi natin tatandaan yung binigas na ng parin na isa na silang ganap na kasal. Walang gising sa'yo. Ayan, okay. Dahil yan, bigyan natin ng mga musika para sa iyo sa maliwanag lang pala. Ayan, dahil tapos na natin ang unang gawain. Lalaman na tayo sa ikalawang gawain. Okay, ang gawain naman na ito ay tatawagin natin
Okay, sabay-sabay ng bigkasin ng banderitas. Ay banderitas ang panuto, handa, basa. Mula sa limang banderitas, pumili ng isa at ipinit sa tamang pagkakahulugan nito. Ayan, mula daw sa 5. Ngayon, kailangan ko ng 5 matatapang na mag-aaral na magkakaroon ng 3 puntos. O, Jillian? Sige, Iha. Dito sa pangkat na ito, Iha. At ikaw naman, Iha. Ayan, okay? Sige, pumarito na kayo sa harap. Okay, sabi dyan, pumili ng isa sa mga banderitas dito mula sa 5. Ito yung 5 banderitas. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yun. Pumili na kayo, pumili na kayo. Pero huwag mo ipapakita ha. Okay? Go! Ayan, napili na ba? Sige, anong pilera ba yan? Ayan, isang pilera. Ngayon, naririto kayo ang talasalitaan. Okay? Nandito yung mga kahulugan nila. Ayan. Kaya lang nawawala yung mga salitang naglalarawan. Okay? Bibigyan kayo ngayon namin ng 10 segundo para isipin kung saan dapat ibigin yan. Sige, class, sabay-sabay tayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sige, handa na ba? Okay, sige, tigit nga. Eh, dahil mo lang mga kasi ano yan. Dahil yan, ipapusin na kayo. Ayan, i-check na natin kung tama nga ba ang kanilang kasagutan. Pag sinabi natin tutulugan, tama nga ba ang kakainan? Sino nagsasabi ng opo? Sino ang nagsasabi ng hindi? Tama po. Tutulugan, kakainan. Mane, Tassel, Pares. Tama nga ba ang lahat ng nasa kahariang iyon ay mamamatay? Sino nagsasabing tama yun? Halos lahat. Sino nagsasabing hindi? Tama po ulit. Hindi ko yung pagkain na pares ha. Pagkain tayo. Ayan. Mane, Tassel, Pares, ibig sabihin papatayin lahat ng tao nandoon sa isang lugar. Sunod, at pag sinabi natin pag-aatubili o pagdudula, tama ba ang alinlangan? Opo. Tama. Sunod, iligtas sa litig, tama ba? Opo. At ang pisikal na anyo, hitsura. Opo. Tama. Okay, dahil dyan, ay natapos na natin ang 2 gawain. Sabay-sabay naman natin bigkasin ang target na pagkatuto ninyo mga mag-aaral. Okay? Okay, sabay-sabay. Basa. Maunawaan ng kabataan at pag-uutay sa lipunan. Yan ang inaasahan kong matutunan ninyo pagkatapos ng ating aralin. Ngayon, tatanungin ko muli kayo. Sa mga larawan na ito na pinintuan ng labara kanina, sa tingin ninyo, ano kaya yung pamagat ng bagong kabanata na aralin natin? Ibang kamay naman? Sige, Ibo. Kasalan, maaari, di ba? Ano ba? Ang kasal, maaari, sinabi niya na. Kasiyahan, bukod sa kasiyahan. Kainan, okay. Maaari. Dito naman sa bawat na ito, iyo. Pagdiriwang, ano pa yung ibang salita sa pagdiriwang? Ano ulit? Pakilakas yun ha? Pistahan o ang kapistahan.
bagong kabanata ay ang pista. Ayan. Ang pista ang pamagat ng bagong kabanata. Okay? Ngayon kukunin ko na ang maniwagang aklat ko. Okay? Ang Elibus Erisula. Sinulat din? Okay. Handa na ba kayong matunghayan kung ano ang susunod na pangyayari? Handa na bigyan ako ng mahusay ka. Okay, dahil handa na. Kung noon, ang tawag pagkatapos ng kasal, saan pumupunta ang mga tao? Reception area. Kung noon ang tawag ay pista, ngayon ang tawag sa atin ay reception area. Okay? Reception area, imagine ninyo. Reception area. Okay? Paakyat siya. Bit niya ang regalo na lampan. Para kanino? Sa bagong kasal, di ba? Bit niya ito, tapos pag akyat niya doon, asanay lang siya, hinabag niya lang saglit. Tapos may inipit siyang papel sa ilalim ng lampara. Tapos nakipagkwentuhan lang siya. Correct? Pasensya na nahuli ako ng punta dito sa kasal kasi pinakita ko pa yung sapatos ko. Sabi ni Simon. Binibili, pasensya na nahuli ako ng dano kasi yung damit ko pinlan sa mukha. Diba? Pinlan sa mukha. Kaya, sabi ni Simon, alis na rin ako agad kasi may kailangan pa akong gawin. Si Simon ay lumabas na ng reception area. Ngayon, ano kaya yung susunod na nangyari? Pinakakala. Sige nga, Juliet. Ayun po ba nung nahanap na po ng mga bisita po sa mga tao, yung naiwan po letter po si Oo, pero bago yun, ito muna yung nangyari. Tama yung sinabi ni Juliet. Pero bago yun, nung pag-alis si Simon, dumating naman si Basilio. Okay? Si Basilio ay nag-aalinlangan. Ano ulit yung nag-aalinlangan? Nagdududa. Ibig sabihin, ang ginawa ni Basilio doon, pumunta siya sa reception area. Kasi siya yung nakakaalam na yung lampara ng buhay sa sabo. Mamamatay na ang tao. Kaya ginawa niya, pumunta siya sa reception area tapos may guardia civil. Hindi siya pinapasok kasi yung suot niya, hindi ba mayaman, masyadong simple. Imagine nyo naka-short, naka-t-shirt na. Kaya sabi sa kanya ng guard, hindi ka maaari pumasok dito. Lahat ng imbitado ay maayos ang kasuotan. Ang suot mo ay simple lang. Kaya nag-walk out si Basilio. Pag alis niya, nakasalubong niya si Isagani. Anong sabi niya kay Isagani? Pag binalakan niya si Isagani, kaya lang sumagot si Isagani, sabi niya, Basilio, pare, kailangan mo pumunta doon. Hindi ako maaaring hindi pumunta kasi ikinasal na siya sa iba. Yung taong pinakaminamahal ko, pinasal na sa iba. Diba? Sakit doon. Kaya, inulang niya si Basilio, umalis ka dyan. Kailangan ko pumunta doon. Pumunta siya ngayon sa reception area. Okay, tapos ang sunod na nangyari, habang nagkakasiyahan, ayan, habang nagkakasiyahan yung mga tao, bisita sa reception area, nabasa ngayon nila yung inipit ni Simon na papel. Ang nakasulat ay, pakibasa, Mane Tesel Pares. Ang ibig sabihin ay, lahat daw ng nasa kaharian, ibig sabihin ng reception area, lahat ng nasa reception area, mamamatay. Diba? Tapos may pirma ni Juan Crisostomo Ibarra. Kaya nagulat yung lahat ng bisita pa, nagulat na sila. Ayan, diba? Nagulat sila. Marites and Pares, ibig sabihin, kapatayin tayo. Pirma ni Juan Crisostomo Ibarra, hindi ba't 13 taon na yung patay? Nagulat sila ngayon. Sumagot yung pari. Sabi ng pari, ayun naman, 13 taong patay na yan.
Tapos makakapagdala ng sulat? Pabayaan niya yan. Sabi nung pare. Sumagot naman yung isa. Ano sabi niya doon? Ayan si Iya. Yun daw po yung totoong ganda ng isa sa iba. Diba? Yun daw yung totoong lagda. Huwag natin ipagsawalang bahala. Kasi baka mamaya mamatay tayo doon. Sumagot ang Guardia Civil. Naku, binantayan ko ang buong reception area. Hindi ako maaaring magkamali. Wala si Juan Crisostomo Ibarra dito. Akin yung pagkala yan. Itapon yan. Ituloy ang kasiyahan. Kaya nagtuloy ang kasiyahan. Ayan. Nagpatuloy sila ng kasiyahan. Kaya lang, napansin ni Padre Camora na yung lampara ay mawawalan na ng ilaw, apoy, mawawalan na. Kaya ang sabi niya sa Guardia Civil, Guardia Civil, mawawalan na ng apoy o ilaw yung lampara, itaas mo na yung media. Diba? Akma naman na, hawakan mo ito. Akma naman na itataas na ni Guardia Civil yung media, ito yun, bigla tao ngayon, itinapon niya sa, ayun siya, tao anin. Itinapon niya sa ilog. Kasi yung labas ng reception area, ilog yung labas. Tinapon niya doon. Kaya, nagkaroon ba ng pagsako? Wala kasi, hindi nilitaas yung media. At dyan nagtatapos ang kabanata 35. Naunawaan ba? May katanungan? Walang katanungan. Ngayon ako ang magtatanong. Sino kaya sa tingin ninyo ang aninong itim na yun? Gusto ko ng ibang kamay naman. Sige, Ino. Ayan. Si Isagani. Bakit kaya si Isagani? Mahal niya si Paulita. Ano yung nagtudyok sa kanya? Paano mo nasabing siya yung taong anin? Wala lang. Pero tama yung kasagutan niya. Sige, bigyan pa ng ano? Sige, ito. Kasi po, nabigyan ko din sa CSC ng para kaya po. Dahil mga nila rin si Paulita, siya po siya sa pagkawan ng naman. O, diba? Kasi mahal niya yung babaeng nandoon. Ikaw ba gagayahin mo si Sagani? Pinagbalik ka na sa iba pero ililigtas mo pa rin. Hindi daw. Sige nga, iyo, bakit hindi? Sige nga, gusto ko malaman, bakit hindi? Hahayaan mo na lang ba siyang pumatay? Hahayaan mo na lang ba siyang pumatay? Bakit? Bakit hindi? Kahit pinagbalik ka sa ibang lalaki, sumama sa iba, tapos nagpakasal sa iba. Hindi kasi mahal mo talaga yung babae. May pinagsamahan pa rin kasi kayo. Diba? Ikaw pa rin yung may class. Diba? Ayan ang pangalan. Ayan. Dahil dyan, ito may katanungan pa ako. Ayan, nasagot na sino ang anino. At sunod, pakibasa ng malakas, sabay-sabay, basa. Tinanggap ko, ngunit hindi tinadhana. Sa iyong palagay, ano kaya ang pakiramdam ni Isagani? Ang maharap niyang babae ay kinasal sa iba. Magbigay ng kalalang karanasan tungkol dito. Sige nga raw, pinagtanong ko, pero hindi itinandaan. Natutuwa si Iha. Iha, may karanasan ka na ba nabasang kwento tungkol sa karanasan ni Isagani? May karanasan? Sino yung may karanasan kung nabasang kwento na kahalintulad ng kwento ni Isagani? Ito si Drew. Dala siya kamay. Sige nga raw, Drew. Pero yung naramdaman ni Isagani, nalungkot talaga niya. Kasi pinakasama niya yung partner niya is sila sa iba. And may nabasa ko kasi ako question before na pinagtagpo po sila, hindi sila nagkawin sa isa't isa, hindi sila umamin. And then after yun, nalaman niya na yung guy, boyfriend na yung isa sa kanila.
Ah, sakit naman. Parang sisigahan din pala. Sakit malaman, pero dahil mahal pa rin natin sila at may pinagsamahan, talagang iniligtas pa rin natin sila kagaya ni Isagani. Okay, sunod na katanungan. Sabay-sabay, basa. Makatwiray ang sagot. Ayan, sisimula naman ang pag-usapan natin. Okay, sige. Para naman sumagot yung iba dyan. Para sa 5 puntos. Gusto mo ng ibang kamay, Stephen? 5 puntos. Ayan. Pangatwiranan ang sagot. Para sa akin, sir, hindi na tama. Pero hindi ako nagsisimula sa ginawa ng mga kaya sinusunod niya. Pero sabi nga, the end doesn't justify the means. So kahit anong gawin mo, pag pumatay ka, wala kang kahit anong reason para validate yung Tama. Kita ko natin si Stephen. Kasi, kailanman hindi naging tama ang paghihiganti at pagpatay. Kasi di ba yung balang kasi kung patay, lahat ng tao doon, yung may mga bata doon, may matanda, wala namang kinalaman sa paghihiganti na gusto niyang patayin. Kailanman hindi naging tama ang paghihiganti. Okay, dahil dyan ay nadako na tayo sa ating pangkatang gawain. Okay, babasahin ko ang panuto. May 3 asul na papel sa pabitin. Ayan, pabitin. Bawat leader ay bumunot ng isa, pag-isipan at isadula ang eksenang nabunot sa tulong ng pangkat. Ngayon, tinatawagan ko yung 3 leader. Sino na ulit yun? Stephen, Drew at Ali. Ngayon, mula sa mga asul. Asul lang, ha? Ayan, asul, pumili na kayo ng isa. Okay, picture na kayo dyan. Ayan, sino yung nakabunot ng number 1? Stephen. Ngayon, buksan nyo na isa-isa yan. Ano kaya ang baka may candy dyan, no? May order nyo natin yan. Ayan. Dito tayo. Ayan, sige nga, Stephen. Natili ako namin sa magulang ng sayo. Okay, yan ang inyong eksenang gagawin mamaya. Naunawaan, Stephen? Ngayon, tawagin mo namin yung mga kagrupo, magbilog na kayo. Number 2. Number 2, sino nakabunod? Drew? Ang iyong nabunod ay? Nagtawag ng biwaray, kaya para sa anak mo magkaibigan. Naging magkaibigan, sige magbilog na kayo. Number 3.